magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kay Ibalita Bay, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ito mga babayan, itong pahayag ni Antonio Trillanes kahapon. Alright, ito po mga babayan, itong kanyang pahayag, no, na parang kasi mga kababayan, marami po ang nagrally, marami ang nadismaya sa Senate dahil nga dito sa ginawa nila na pagboto dito sa 18 versus 5. At ang nangyari sa impeachment mga babayan kahapon ay naibalik sa Congress. Kaya yung iba, pag kinaumagahan, nagrally, dinumog nila yung Senate at marami na dismaya ng mga kababayan natin. Ngayon mga babayan, nakaramdam ng kalungkutan itong si Antonio Trillanes mga kababayan. Kaya nagpahayag po ito sa kanyang Facebook page at parang inaawat niya ang mga tao na relax lang, mga bro. Parang yan ang sinasabi ng Antonio Trillanes dito. Kasi mga babayan, sa totoo lang, ako talaga, umpisa pa lang, ay mas naniwala ako kay PBBM. Alright, dahil una pa lang, bago pa lang kasi nagbotohan ng gabi ang Senate, umaga pa lang, nagpahayag na po ang ating Presidente Bongbong Marcos na ang sinasabi niya dito, sang-ayon siya sa impeachment na dapat tumawid ng 20 Congress. Kaysa naman na madaliin natin ito at tapusin ito natin sa June 30, tapos bandang huli, ma-acquit lang ang ating Vice President. Yan ang iniiwasan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang ang Pangulo, siyempre ang karamihan ng mga senador dyan mga babayan. Kaya naman mas pinili nila ito na hindi naman binabasura Kasi kung nakatuto kayo sa buong hearing ng Senado, ay malalaman talaga ninyo na hindi ibinasura ang impeachment. Pinagbotohan lang yan, mas maganda kung madaling sabihin na itong impeachment na to ay sinadya na kunyari ipasa sa Congress para umabot po ito ng next Congress mga kababayan. Mas maganda kung yan ang sabihin natin. Diba? Kasi iba yung dismiss, iba naman yung binasura, parehas lang yan, kaysa sa ibinalik muna. Alright? Maniniwala ako kung itong mga senador natin hindi nag-oath, hindi sila nanumpa mga kababayan. Diyan ako matakot. Kasi once na pinanumpaan mo na itong impeachment na ito, ibig sabihin mga babayan, patunay lang yan na itong impeachment na to, tuloy-tuloy na po mga kababayan. Kasi nanumpa na Diba? Alright mga babayan, narito ang babasahin natin yung kanyang parang ang sinasabi kasi dito ni Antonio Trillanes mga babayan. Yung mga kababayan natin na mga nagrally at mga nagagalit ay parang hinihilot niya. Hinihilot niya na relax lang mga bro. Ang importante dito, tuloy ang impeachment. Kasi ang kailangan talaga natin malaman yung mga bank account ng mga ni Vice President Sara. Alright? Sabi niya dito mga babayan. Nabasahin lang natin Alam ko na maraming nadismaya sa mga kaganapan kagabi sa Senado. Kaya ito naman ang aking mga optimistic. Takeaways para mabuhayan kayo ng loob. Ay sabi ng Antonio Trillanes mga babayan. Una, mayroong 5 magigiting na mga senador na tumindig at nakipaglaban para sa interest ng ating demokrasya. Kahit alam nila na
at alam nila Senador Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Crespo, Nancy at Win Gatchalian na mabigat ang labat na matatalo sila sa botohan. Nanindigan pa rin sila para sa tama. Tayo dito mga kababayan na medyo malit kasi no. Malit kasi ang sulat. Tapos tayo ay nakikita nyo naman sa aking binabasa ko natin mga. Alright? Alam nila na matatalo sila sa botohan, nanindigan pa rin sila para sa tama. Ipagbunyi natin ang kanilang moral fortitude. Bihira na yan sa politika sa panahon ngayon. Correct. Sabi pa niya. Pangalawa, natuloy ang panunumpa at nag-convene ang impeachment court kahit ito ay plano nilang pigilan. Correct. Ibig sabihin rin nito na sakop na si Sara ng jurisdiction ng impeachment court. Correct. Kasi nakapanumpa na eh. Lalong-lalo na ngayon na nabigyan na po ito ng summons kahapon, mga bawen, mga bandang alas 11 ng umaga. Right? Pangatlo, hindi natuloy ang outright dismissal. Correct. Ng kaso na ayon dapat sa plano ng Duterte Black. Sa madaling salita, buhay pa ang kaso and we'll have to fight another day. Correct? Ang tanong, ano na ang ating gagawin? Maghintay. Maghintay at ang dapat na gawin natin mga kababayan ay abangan at bantayan na dapat itong si Vice President Sara ay ma-impeach. Wala naman akong pakialam ma-impeach man siya o hindi. Diba? Kung kaya niya ipagtanggol yung kanyang sarili, edi gawin niya lang. Diba? Hanggang sa siya ay hindi ma-impeach. Ganun lang naman kasimple yan. Pero kailangan lang maging patas. Kailangan lang maging patas ang mga senador dito. Kung una pa lang ay nagbutuhan na sila at 18 sila dyan. Pero sana, ang ating bantayan dapat dito, pag nag-umpisa na ang impeachment, ay dapat siguruhin natin na ang mga ebidensya na yan ay hindi nila ibabasura. Diba? Kailangan po malaman ng taong bayan. Alright, tuloy natin. Ipagpapatuloy natin ang ating pagtulak sa pagpapatuloy ng impeachment trial para mapanagot si Sara sa kanyang mga krimen. Kailangan rin nating makilahok sa mga darating na pagkilos sa kalye at pag-iingay sa social media. Iparamdam natin sa mga senador ang ating saloobin. Yan po mga kababayan ang pahayag ni Antonio Trillanes. Ayan po yan, papakita lang natin. Ayan, ayan. Ayan Antonio Trillanes. Yan po ang haba ng kanyang post dyan mga kababayan. Alright. Tama ito po si Antonio Trillanes. Ang babantayan natin ngayon, ang impeachment trial. Dahil ito po ay hindi na po ito mababasura. Ito po ay tuloy-tuloy na mga kababayan. Ngayon, ang dapat na lang natin bantayan ngayon, yung mga trial na yan at yung mga bubuto sa dito kay Vice President Sara. Yung kanilang na pag-convict talaga, yung babasahin na nila yung mga kanilang boto. Yan yung mga babantay natin mga babayan. Baka makalusot ito. Diba? Kaya maghanda po tayo mga kababayan. Ako, yan ang aking babantayan dyan. Sisiguruhin natin na maririnig ng tao lahat no hindi talaga sila makakaligtas sa mga ebidensya na yan. Lalong-lalo na mga kababayan na nagsalita na ang Kongres. Ang sinasabi kahapon ng Kongres mga kababayan ay hindi namin ito tatanggapin, itong impeachment na ibinalik ninyo.
bagkos hihingi kami ng paliwanag kung bakit nyo ibinalik. Alright? Parang korte na rin, no? Alright, mga babayan. Kaya siniguro rin ni Jinky Lestro at ang mga prosecution na ito ay tuloy na talaga, mga babayan. Meron pa nga doon isang congressman na parang pinagtatanggol si Chis Escudero. Naintindihan naman natin yan kasi sa palagay ko lang kasi yung congressman na yon na isa sa mga prosecution ay parang pinagtatanggol niya si Chis Escudero, mga kababayan. Nabasa ko ang kanyang saloobin na parang itong nangyayari na to ay alam ng Congress. Alright? Yung ginagawa ni Chis Escudero sa Senado, sa paghandle sa impeachment, ay alam ng Congress. Kaya nahahalata ko siya dahil sa kanyang mga pagtatanggol kay Chis Escudero, mga kababayan. Ano't ano pa man ang kanilang gawin dyan, mas maganda talaga na matuloy-tuloy ito. Binigyan ng summon si BP Sara, re-reply, binigyan ng 10 araw. Pagka 10 araw, sasagot naman ng prosecution dito kay Vice President Sara ng 5 araw. Saka po nila sasabihin kung kailan ang trial, mga kababayan. Alright? Palapan natin ng mga mababatas natin. Kaya abangan na lang natin, mga babayan, yung mga mangyayari dyan, ha? Alright? Basta ako, naniniwala ako na matutuloy ang impeachment. Yan lang ang aking paniniwala dyan, mga babayan. Alright? Salamat sa inyo lahat, mga babayan. Muli, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel natin, sa Muntin channel natin, huwag ka na po mag-atubili mag-subscribe sa mga kababayan dahil yan lang naman ay libre, mga kababayan. Baka maunahan ka pa ng iba. Diba? Kaya subscribe na po tayo at syempre pakilike na rin po ng ating video at pakishare. Salamat po sa inyong pagtitiwala.